Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Makabansa, Grade 2, Quarter 1, Lesson 1, Day 2. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa halimbawa ng komunidad. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Kasanayang pampagkatuto na ipaliliwanag ang konsepto ng komunidad. Layunin na iisa-isa ang mga halimbawa ng komunidad at nailalarawan ang mga makikita sa bawat komunidad. Punan ng tamang salita ang patlang. Piliin ang sagot sa ibaba na nasa kahon. Narito ang mga pagpipilian. Grupo, nagkakasama, lugar, samahan, ugnayan, masaya, at individualidad. Sagutan natin. Ang komunidad ay isang grupo ng mga tao na naninirahan o nagkakasama sa isang tiyak na lugar at may magkakaparehong interes, layunin o pagkakakilanlan. Sa payak na salita, ito ay isang samahan ng mga tao na nagtutulungan at nagkakaroon ng ugnayan upang mapabuti ang kanilang pamumuhay at kapaligiran. Narito ang mga halimbawa ng komunidad. Komunidad sa kapatagan, komunidad sa talampas, komunidad sa dagat o ilog, komunidad sa lungsod, industriyal na komunidad, komunidad sa kabundukan, at komunidad sa isla. Isa-isahin natin. Komunidad sa kapatagan. Ang komunidad sa kapatagan ay isang pamayanan na matatagpuan sa malawak at patag na lupain. Kadalasang mayaman sa likas na yaman at agrikultura ang lugar na ito dahil ang matabang lupa ay angkop para sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng pananim. Komunidad sa talampas. Ang komunidad sa talampas ay isang pamayanan na matatagpuan sa isang mataas at patag na lupain. Dahil sa kanilang lokasyon, ang mga residente dito ay madalas na nakakaranas ng mas malamig na klima kumpara sa mga lugar na nasa kapatagan. Karaniwang mayroong mga tanim o taniman ng gulay, prutas at iba pang mga halaman na angkop sa malamig na panahon. Ang mataas na lugar ay nagbibigay rin ng magagandang tanawin na nagiging bahagi ng kanilang kultura at pamumuhay. Komunidad sa dagat o ilog. Ang komunidad sa dagat o ilog ay isang pamayanan na matatagpuan sa tabi ng mga anyong tubig tulad ng dagat, ilog o lawa.
Ang mga residente rito ay kadalasang umaasa sa pangingisda, aquaculture at iba pang kaugnay na kabuhayan para sa kanilang ikinabubuhay. Ang kanilang pamumuhay ay malapit na konektado sa tubig at ito ay makikita sa kanilang mga tradisyon, kultura at araw-araw na gawain. Ang tanawin ng tubig at ang sariwang hangin ay nagbibigay ng kakaibang kagandahan at katahimikan sa kanilang kapaligiran. Komunidad sa lungsod. Ang komunidad sa lungsod ay isang pamayanan na matatagpuan sa isang urbanisadong lugar kung saan matatagpuan ang maraming tao, gusali at mga establishmento. Ang mga residente rito ay karaniwang abala sa iba't ibang uri ng trabaho, negosyo at iba pang mga aktibidad na nauugnay sa modernong pamumuhay. Ang lungsod ay sentro ng komersyo, edukasyon, kalusugan at iba pang mahahalagang serbisyo. Gayunpaman, kalimitan ding nararanasan ang mga issue tulad ng polusyon, traffic at mataas na cost of living. Industriyal na komunidad. Ang industriyal na komunidad ay isang pamayanan na nakasentro sa mga industriya at pagmamanupaktura. Karaniwang matatagpuan ito sa mga lugar na may malalaking pabrika, planta, at iba pang mga pasilidad na pang-industriya. Ang pangunahing kabuhayan ng mga residente dito ay nakasalalay sa mga trabaho, sa mga industriya na establishmento, kabilang ang pagmamanupaktura, pagpoproseso ng mga materyales, at iba pang kaugnay na gawain. Komunidad sa kabundukan. Ang komunidad sa kabundukan ay binubuo ng mga tao na naninirahan sa bulubunduking lugar, kadalasang malayo sa urbanisadong lugar. Ang kanilang pamumuhay ay madalas umaasa sa agrikultura, pangangaso at pangangalaga ng kalikasan, habang pinapanatili ang kanilang tradisyonal na kultura at kaugalian. Bagamat limitado ang kanilang akses sa mga modernong pasilidad, ang mga miyembro ng komunidad ay nagtutulungan upang mapanatili ang kaayusan at kagalingan ng kanilang pamumuhay. Komunidad sa isla. Ang komunidad sa isla ay binubuo ng mga tao na naninirahan sa isang pook na napalilibutan ng tubig, kadalasang malayo sa pangunahing lupa. Ang kanilang pamumuhay ay nakasentro sa mga gawain tulad ng pangingisda, turismo at pag-aalaga ng mga likas na yaman ng dagat. Ang mga miyembro ng komunidad ay nagkakaisa upang pangalagaan ang kanilang kapaligiran at mapanatili ang kanilang mga tradisyon at kultura. Sagutin ang mga tanong. 1. Patungkol saan ang mga larawang pinakita? Maaari mo bang ilarawan ang isa sa mga ito? Maaari ka bang magbigay ng mga halimbawa nito? 2. Paano natin masasabi na ang mga larawang pinakita ay isang komunidad? 3. Saan mo maiuugnay ang iyong kinabibilangang komunidad? Paano mo ilalarawan ang iyong kinabibilangang komunidad? Sagutan natin ang mga tanong. 1. Patungkol saan ang mga larawang pinakita? Maaari mo bang ilarawan ang isa sa mga ito?
Maaari ka bang magbigay ng mga halimbawa nito? Halimbawang sagot. Ang mga larawan ay patungkol sa komunidad. Halimbawa, sa komunidad sa dagat, may mga bangka at mangingisda. Halimbawa ng komunidad, komunidad sa lungsod, komunidad sa bundok, at komunidad sa isla. Paano natin masasabi na ang mga larawang ipinakita ay isang komunidad? Halimbawang sagot, dahil may mga tao na nakatira roon, may bahay, paaralan at palengke. Nagkakasama at nagtutulungan ang mga tao. Saan mo maiuugnay ang iyong kinabibilangang komunidad? Paano mo ilalarawan ang iyong kinabibilangang komunidad? Maaaring sagot, ako ay nakatira sa lungsod. Sa aming komunidad ay may mga sasakyan, eskwelahan at simbahan. Ang aming komunidad ay maayos, masaya at mapayapa. Larong hulabira. Mga bata, maglalaro tayo ng hulabira. Masaya ito at sabay nating matututuhan ang iba't ibang uri ng komunidad. Narito ang ilang paghahanda. Una, hatiin ang klase sa 4 na pangkat. Pangalawa, bawat pangkat ay may 5 miyembro na kikilos o magpapahula. Ang iba pang miyembro ng bawat grupo ay huhula o sasagot. Narito ang tema ng mga pangkat. Pangkat 1, komunidad sa lungsod. Pangkat 2, komunidad sa isla. Pangkat 3, komunidad sa kabundukan. Pangkat 4, industriyal na komunidad. Paraan ng paglalaro. Una, ang bawat pangkat ay kikilos o aaktong parang nasa kanilang tema ng komunidad. Halimbawa, pangkat 1, tumatawid sa pedestrian lane, nagbabas, nagtatrabaho sa opisina. Pangkat 2, nangingisda, sumasakay sa bangka. Pangkat 3, naglalakad sa bundok o nagaani. Pangkat 4, nagtatrabaho sa pabrika, nag-ooperate ng makina. Pangalawa, ang ibang pangkat ay huhulaan kung anong komunidad ang ginagaya. Pangatlo, kapag tama ang hula, may puntos ang hula group at acting group. Pagwawakas, bibilangin ang puntos. Ang pinakamaraming tamang hula ang panalo. Bigyan ng masigabong palakpakan ang lahat. Gawain, ilarawan ang aking komunidad. Gamit ang graphic organizer na gusto mo, ilarawan mo ang iyong komunidad sa pamamagitan ng isang payak na pangungusap. Maaari mong iguhit o isulat kung ano ang makikita sa iyong komunidad at kung ano ang ginagawa ng mga tao roon. Halimbawa ng pangungusap, ang aking komunidad ay isang baryo kung saan may mga palayan at ang mga tao ay nagtatanim. Takdang aralin. Isulat ang sumusunod tungkol sa iyong komunidad. Una, pangalan ng komunidad. Pangalawa, lokasyon. Ito ba ay malapit sa tubig, sa bundok o sa bayan? At sino ang namumuno dito? At panghuli, ano ang wikang sinasalita mo? Gawin ito sa iyong kwaderno.
Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!